In this video, pag-uusapan natin kung paano ka talaga magiging masaya and magiging successful sa buhay. Alam mo yung feeling na parang hindi mo nakilala yung sarili mo, kung sino ka talaga, or yung feeling na parang sobrang tagal ko nang hindi naramdaman yung masaya talaga ako sa buhay ko. As we grow older, nakakalimutan natin kung ano talaga yung nagpapasaya sa atin, kung ano talaga yung gusto natin sa buhay. Parang ginagawa mo lang kung ano yung expected sa'yo, hindi dahil yun ang gusto mo, kundi dahil yun yung tama or yun ang in-expect sa'yo ng mga tao. May sinabi dati yung isang poet na si Pindar. Sabi niya, maging kung sino ka sa pamamagitan ng pag-alam kung sino ka. Maikli lang yung sinabi niya, pero kung iisipin mo, malalim yung ibig niya sabihin. Magagawa natin yan by way of uupo ka sa isang umaga, nag-set aside ka ng few minutes, tahimik ka lang, nag-meditate ka, or kahit anong ginagawa mo, nagda-drive ka, or nakaupo ka sa jeep or sa bus, iniisip mo lang, hindi ka nakikinig ng music, hindi ka nanonood, nag-dumb scroll. Mag-isip ka lang, ano talaga yung gusto mo sa buhay? Ano yung gusto mong ma-achieve sa buhay? Disregard natin yung pera, yung kailangan ko itong gawin. Itong ginagawa ko dahil kailangan kong gawin. Disregard natin yun. Let's go back nung bata pa tayo. Nung bata tayo, pag may gusto tayo, magtatantrums tayo, iiyak tayo pag hindi natin nakuha, di ba? Dahil yun ang gusto natin. Let's go back to that. Ganun dapat tayo. Alamin natin kung ano talaga yung gusto natin. Ano yung magpapasaya sa'yo. So, ma-achieve natin yan by way of meditating. Tahimik ka lang, nakikinig ka sa sarili mo, nag-iisip ka. Set aside every day, a few minutes every day na mag-isip ka, ano talaga yung gusto ko sa buhay. For example, ganito. Meron akong trabaho, kasi kailangan kong gawin, pero gusto kong gawin tong YouTube video na to, gusto kong gawin tong channel na to, dahil gusto kong ituro sa anak ko yung mga natutunan ko sa buhay, gusto kong i-share sa kanya para matutunan niya. So, hindi pa huli ang lahat. Hopefully, eventually, maging successful yung channel, and then maging self-sustaining yung channel na pwede na ako mag-focus dito sa channel. So, it's not too late. Kahit anong age mo, the earlier na mag-start ka, mas maganda. So, let's go back to paano malalaman kung ano talaga yung gusto mo. So, we can do that by way of sitting down, mag-isip ka, tahimik, mag-isip ka ano talaga yung gusto mo. Kasi, ever since pinanganak tayo, nandiyan na yun sa atin naka-built-in na yan sa atin. Kumbaga, may kanya-kanya tayong unique personality. So, nandiyan na yun sa atin. May natural kang ugali, talent, or skill na na-develop mo, or interest mo. So, natatakpan yan habang lumalaki tayo. Natatakpan yan ng mga obligasyon, or yung mga nagsasabi sa atin, eto yung tama, eto yung mali. So, natatakpan yung talagang gusto natin sa buhay. And then, habang lumalaki tayo, nagkakaroon tayo ng mga kaibigan, or gusto natin magkaroon ng mga kaibigan, para mag-fit in ka, kailangan mo mag-adjust, kailangan mo mag-wear ng maskara para mag-fit in ka. Pero, yun ang hindi maganda. Dapat ma-express mo kung ano ka talaga. Hindi mo kailangang mag-pretend or mag-wear ng maskara para lang mag-fit in. So, mas maganda yung authentic kung ano ka talaga, kung sino ka talaga. Mas ma-express mo yung sarili mo, mas magiging masaya ka. Kasi kung nagpe-pretend ka lang para mag-fit in, so, hindi talaga ikaw yun eh. So, hindi ka talaga magiging masaya. So, watch out for mga bagay na cool or kung ano yung in. Hindi mo kailangan sumunod dun sa trend na yun. Kung ano ka talaga, kung saan ka masaya, express mo. Ikaw yun eh. Yun ang gawin mo. Paano tayo babalik dun sa totoong atin? So, the way of removing that mask and para mag-dig deep ka dun sa kung sino ka talaga, you have to sit down, mag-isip ka. Kasi yung parang tubig yan eh. Parang tubig sa river or sa dagat. Kapag magulo yung tubig, hindi mo makikita yung ilalim. Diba? Kasi magulo yung tubig. So, para makita mo yung ilalim, dapat kalmado yung tubig. So, kapag kalmado yung tubig, doon mo lang makikita yung ilalim. Same thing yan sa pag-iisip natin. Kung busy tayo lagi, dumb scrolling, social media na walang kakwenta-kwenta, wala kang time mag-isip para sa sarili mo. Wala kang time para mag-self-reflect. So, hindi mo makikilala yung sarili mo. Hindi mo maibabalik yung kung ano ka talaga. Going back, hindi mo matatanggal yung maskara na yan para ma-reveal sa'yo kung ano ka talaga. Maibalik sa'yo kung ano talaga yung nagpapasaya sa'yo.
Gawin mo yon. Do it every day. Few minutes a day. Set aside. Upo ka lang. Before you start anything, upo ka lang. Mag-meditate ka. Isipin mo, ano talaga yung gusto mo? It doesn't matter kung may trabaho ka na hindi mo gusto or may kinuhang course na hindi mo gusto talaga dahil yun lang ang sinabi sa'yo na magulang mo. Sa ngayon, sige. Gawin mo yon kasi may obligasyon ka. Gawin mo siya. Pero gawin mo lang yung stepping stone. Habang ginagawa mo yung trabaho mo, an hour a day, mag-set aside ka, mag-aral ka, improve mo yung skills mo hanggang sa, let's say, ganitong ginagawa ko. Wala akong knowledge about YouTube. Wala akong skills about YouTube. So, everyday mag-research ka, manood ka ng YouTube videos about kung paano ka magiging successful sa YouTube channel. So, meron ako ibang profession, pero gusto ko tong ginagawa ko. Gusto ko yung natuturo ko to sa anak ko. And sa'yo din, nagagawa ko yung gusto ko while I'm doing my obligations dahil may pamilya ako. So, kailangan ko mag-provide sa family ko. Pero, hindi ko kinakalimutan din yung gusto ko talagang gawin sa buhay ko. So, kahit ikaw, nag-aaral ka, may iba kang trabaho na hindi mo gusto, gawin mo lang stepping stone. Set aside at least an hour every day. Matuto ka, dagdagan yung knowledge mo, yung skills mo, and then eventually, maging magaling ka na dun sa gusto mong gawin sa buhay. And then, i-monetize mo yung skills mo. And then, eventually, hopefully, mas magiging malaki na yung kinikita mo dun sa gusto mo talagang gawin. Iwan mo na yung trabaho mo ngayon na hindi mo naman talaga gusto, then mag-focus ka dun sa gusto mo talagang gawin sa buhay. So, that way, ganun ka magiging masaya. Pero hindi mo siya magagawa kung hindi ka magsaset aside ng time para sa sarili mo, mag-isip ano talaga yung gusto mong gawin. Going back dun sa sinabi ni Pindar, yung Greek poet, na para malaman mo kung sino ka talaga. It's not about change. It's about going back kung ano talaga yung totoo mong pagkatao, yung kung ano talaga yung gusto mo. Kasi doon ka lang magiging authentic na masaya, na magagawa mo yung gusto mo talagang gawin. And sinabi ko rin na ito yung key para maging successful ka. Kasi kapag ginagawa mo yung isang bagay na hindi mo naman talaga gusto, you're not 100% na ito talaga yung gusto mong gawin, for sure makaka-experience ka ng hardship, ng challenges. So, kapag hindi ka authentic na 100% na ibinigay mo yung sarili mo, hindi ka magtsatsaga na gawin yung 100% mo or more than your 100% kasi hindi talaga yun yung gusto mo eh. Pero kung ginagawa mo yung gusto mo, kahit gaano kahirap yun, and for sure ma-experience natin yung hirap na yun, malalampasan mo yung paghihirap na yun kasi magtsatsaga ka, kasi yun yung gusto mo. So, that's how we become successful. Yung lalampasan mo yung paghihirap na yan kasi it's normal, it's part of life, it's part of being successful. Kasama yan eh. Failure, hardship, challenges, kasama yan sa pagiging successful. Malalampasan mo yan kung talagang gusto mo yung ginagawa mo. And I don't think it's being selfish na alamin mo yung sino ka talaga, gawin mo talaga yung gusto mo kasi yun yung way para maging successful ka. When you're happy, when you're doing kung ano talaga yung gusto mong gawin sa buhay, you'll be successful. So pag successful ka, kung sino man yung mahal mo sa buhay, yung pamilya mo, mabibigyan mo ng blessing, di ba? So I don't think it's being selfish na alamin yung gusto mo talaga sa buhay. So I think yun yung susi kung paano ka talaga magiging masaya. Going back dun sa pag-alam, tanggalin mo yung maskara, tanggalin mo yung pag-pretend. Hindi natin kailangan mag-stay dun sa sitwasyon na yun. We can slowly go back kung ano talaga yung gusto natin by way of setting aside few minutes a day. Isipin mo ano talaga yung gusto mong gawin, and then set aside 30 minutes, an hour every day. Improve your skills. Gawin mo kung ano talaga yung gusto mong gawin, and doon tayo magiging successful. Kasi kapag nahanap mo kung saan ka talaga masaya and ginagawa mo yon and nagtsatsaga ka, doon ka magiging successful. So I think yun yung susi ng pagiging masaya and pagiging successful. Yung alamin mo kung sino ka talaga, kung ano talaga yung nagpapasaya sa'yo. Going back dun sa bago pa magkaroon ng expectations sa'yo mga tao. So, if may na-realize ka dito sa video na to, sa shinare ko, comment mo lang, meron ka bang bagay na gustong gawin na talaga magpapasaya sa'yo na hindi mo pa nagagawa ngayon. I-comment mo lang. And kung may na-realize ka dito sa video na to,
dito sa knowledge na shinare ko. I-comment mo lang and ano yung gusto mong baguhin or ibalik. Kung anong parte ng buhay mo ang gusto mong ibalik para sa sarili mo. Thank you for watching. Click subscribe and see you sa susunod na video.